Welcome to my channel. Today, we're gonna unbox the cordless vacuum cleaner, the Extreme Pro XP6 by Perry Smith. Yan. Check out natin. Wow! Meron tayong warranty card and yung manual niya. So, common mistakes kasi pag naka-unboxing yung iba, usually pag gumamit is pinaka-importante talaga na matabi niyo muna yung warranty card at yung manual niya para pag binalik niyo kay seller, kumpleto, walang problema. So, yan kasi yung iba talaga tinatapon agad. So, mas maganda, ilagay niyo na lang din sa box para safe. Ang dali lang nito i-install yung battery niya. Ayan. Slide in mo lang. Tapos pag tatanggalin mo siya, pipindutin mo yung blue button na yan. Sabay slide palabas. So, pwede mo siya i-charge kahit nakapasok sa machine. Ito, favorite ko tong accessories. Lalo na pag sa kotse gagamitin. Yung sa side, yung malapit sa handbrake. Ayan. Pakahirap mag-vacuum yan. Pero ito, rich na. Abot na kasi yung haba niya talaga naka-design para doon. And second, ito ang pang all around ko. Ayan. I-slide yan, nagkakaroon na ng brush. So habang binavacuum mo, pwede mo siya mag-brush yan. Tapos pwede rin yung parang katulad ng isa. Ito naman, ito yung ginagamit for the water. Meron kasing kasama to. Yung combination yun. Yung paddy, lalagay mo yan. So pwede siya mag-vacuum ng basa. Ang ganda niyan. Tapos yung next naman is ito yung pang pang vacuum na nagkamali pa. Ito, yan. Install mo yan, yung mahabang tube na yan. Tapos yan. Yan yung parang may vacuum ka na malaking vacuum ang dating. Ang ganda yan sa ilalim ng kama. May isushoot mo talaga. May papasok na yan. Dito natin titestan, usually talaga kasi pinakamahirap isa sa mga i-vacuum yung mga buhok ng tao. Kita nyo, kung palakas yung suction ng vacuum.
So, isa sa mga paborito kong attachment niya is this one. Yan, napakahaba na ito. So, ito yun sa mga singit-singitan, mga walls or corners, and especially sa mga hindi mo madukot. So, ayan, katulad na ito. Ayan. Imagine mo yan, oh. Ganyan siya kahaba. So, hindi ka mahirapang i-vacuum yung side ng kotse mo. Actually, isa sa mga pinaka mahirap yung kunin, eh. Itong side na to. Ayan. No? Yan po, ha. Ayan. Yan ang mga struggle sa paglilinis sa kotse. So, see? Kuha niyo yung mga dumi. Ayan. Pwede mong gamitin dito sa side. Yan. Ayan, ito. Tulad yan. Dukutin mo lang. Dadaanin mo lang sa dyan. Ayan. Ayan. Nakuha niyo yung mga nasa singit-singitan. Ganon din dito. Ayan, daanin mo lang. Ayan, mahaba. So, yun yung advantage niya. Ayan, makikita nyo, meron din ako isang vacuum dito. Spare yan sa kotse just in case lang emergency magdumi. Meron kang dala. So, yan. Napakaganda na itong vacuum na to. Alright. Okay, let's talk about naman sa power, battery capacity niya. Ayan. Actually, ganito lang siya tanggalin. Slide mo lang yan. Tapos, pwede mo siya i-charge nang wala to sa unit. Pwede rin namang kasama. So, pero mas maganda kasama na lang. So, ang charging time na is max of at least 45 minutes to 1 hour para sa full battery. Ngayon, sa usage naman din niya, napansin ko, sa ganitong setting, power, yan, yung green, yung first, naglala siya ng max. Estimated is, nasubukan ko siya ng diretso-diretso, walang patayan, ha. 1.5. So, 1 hour and 30 minutes. Pero, pag yung setting ng power, yung blue, max of 45 minutes. Sorry, 45 minutes ng walang patayan. Tops na yung 50 minutes. Pero 45 minutes, inarasan ko talaga. Ilang beses ko na siya nagamit ng full power. Full power. Hanggang 45 minutes lang talaga siya. So, yun. Tapos yung low setting niya is 1.5 talaga. Sagada yun. Walang patayan din yun. Basta tuloy-tuloy ka lang ng gawa. So, I must say, yung battery niya is napakaganda. So, yun. At saka, hindi siya ganun kainit nang walang patayan. Kasi talaga pag gumamit ako ng ganito, usually, lalo pag busy ako ng isang kwarto lilinisin ko or kotse, walang patayan yan. Talagang diretso lang. Minsan nakakalimutan kong patayan kasi tuloy-tuloy ako. So, yan. Actually, hindi ganun siya kainit. Honestly, it's really, a good product. Best buy. You won't regret. Yan. I must say. Tsaka matibay. Kaya rin ako na yun lang din na yun naglabas na itong review na to ng unboxing. Kasi gusto ko munang subukan siya. So, para hindi lang siya unboxing, yung quality din. Yan. There you go. Yan, ang dami rin dumi, oh. Mas marami pa yan. Pag konti lang kasi nilinis ko today. So, alright. Ito yung nakuha natin dumi sa ilalim ng what do you call this? Embed. CR, sala. Actually, imagine niyo, nagamit ko to for 1.5 hours nang walang patayan sa isang sala, 2 CR, 2 bedroom, at isang sala ulit sa baba. So, ganun siya kasulit gamitin. At saka yung lifespan ng battery niya. So, tuturo ko na yun yung technique kung paano siya i-clean. So, napakasimple lang. Hindi siya complicated katulad ng ibang vacuum. So, i-press nyo lang to. Itong button na to. Mag-open na yan. Ayan. Pero makita nyo talaga.
See? Bumaba na siya. So, ang gagawin mo next step is, huhugutin mo to. Kasi andyan yung pinakamadumi. Ayan, kita nyo? Ganun siya ka-powerful, yung vacuum na to. So, kung maselan ka, mag-gloves ka. So, ako, ang ginagawa ko dyan, since, ano naman ako, kailangan ko na itong brush. Ayan. Diretso na yan, dyan, sa baba. Ayan. So, yan. So, ito yung tinatawag nilang HEPA filter. So, sa isang video ko, kino-question ako bakit ko binabasa yung ganito. So, okay. First, kasi ito, sobrang dusty talaga siya. So, sumasaro para hindi rin masira yung makina. So, optional to kung babasahin mo, hindi. Pero some, na cases kasi may mga bad order ka na mabavacuum na since HEPA siya yung nag-filter ng amoy para lalabas dito sa area nito. Yan. This area na yan. So, pag vacuum mo na, pag ang vacuum mo, pag nag-vacuum ka na, is ito, this one, is may amoy na, ibig sabihin, yung pangsala niya ng amoy is hindi na kaya. So, ang gagawin mo, you have to wash it. Actually, huwag kang manghinayang, mura lang to eh. So, kung mabibili mo to, kung saan. Nasa Shopee siya. So, ito yan, either brushin mo ng toothbrush with soap, or kung halimbawa ayaw mo naman, natatakot ka, taktak mo lang, brushin mo lang. Yan, ganun lang siya. So, ganun din to. Ganun din ang cleaning na ito. Ako, ginagawa ko, pinabrush ko siya. After ko siyang brushin, to be honest, meron pa rin dumi sa loob. Ako, binabasa ko to ng buo. So, papakita ko rin sa inyo sa technique yan. Okay, lilinisin na natin yan. Tapos, ito naman, so tatanggalin mo to. Ito naman, yung attachment na natatanggal na yan. Tapos ito yung, so, gaganyan mo lang siya. So, makahiwalay na siya. Etong part na to, huwag nyong babasahin talaga. Babrushin nyo lang. Tapos punas lang. That's it. So, yan. So ito, nahugasan din to. Yan. Takya lang. Pwede nyo hugasan yan. So, pakita ko sa inyo paano. Okay? So, nalinis na natin yan. Tuyo na. So, pag napa-dry up na natin, yan na siya. So, yan. Comment ko lang, pag tumatagal, medyo nagbo-blur talaga yung glass niya. Hindi katulad nito yan, see-through pa rin. Sa may ibang part. Pero, katulad ng part dito, nagbo-blur na siya. Pero, hindi naman ano yan issue. So, yan, nalinis na siya, yan. So, huwag kayo matakot basahin siya. Okay siya. Then, babalik mo na yun yung filter mo. Ayan. So, once nakakabit na yan, baliktarin nyo lang to. Hanapin nyo lang yung trend na ito dito. Ayan. Slack nyo lang. Ayan na. Slack na siya. And then, pasok mo to. Ayan na. That's it. Balik nyo na, may attachment na. So, alright. So, working condition na siya. Malinis na siya. Okay. So, napakaganda na itong vacuum na to. So, highly recommended. Paano guys? Thanks for watching. Kita-kits tayo sa next vlog. Please, don't forget to click like, subscribe, and hit that bell button para updated tayo. Alright, thank you very much. See you!